mga kasister, happy Sunday po sa lahat. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. At alam ko na kahit marami tayong mga problema, nandyan pa rin si God. Lagi natin kasama. Amen. Pag-usapan naman natin ngayon ang about sa pamilya at sa mag-asawa. Kasi ang dami na talaga akong nakikita sa social media dahil problema sa asawa dahil may iba at grabe ang mga pagsubok na nangyari sa buhay nila. Amen. Problema mo ba ang iyong asawa, mga kasister? Ang masasabi ko lang, huwag nating isipin lahat sa asawa natin na may iba. Dahil hindi naman natin alam talaga kung anong totoo. Ipag-pray lang natin ang ating mga asawa. Dahil wala namang ibang talagang gagawa nito para sa kabutihan, yung ating lang Panginoon. Kaya humantong kayo sa bubugan o ano paman. Kasi nalayo na tayo sa Panginoon eh. Parang iniisip na lang natin yung asawa natin kung saan pumupunta, kung ano na mga pinagagawa. Pero nasa trabaho lang naman, di ba po? So sa ating pag-iisip, nagkaroon tayo ng kaguluhan sa ating puso't isipan. Hallelujah. Katulad nito, pag ikaw lang ang nag-iisa sa bahay, lagi mong iniisip na baka yung asawa mo maiba na, hindi ka na mahal, kasi malayo na siya sa'yo. Pero hindi natin alam na yung asawa mo pala ay pagod. Di ba po? So, imbis na magalit tayo, pagdasal natin sa Panginoon. Dahil si Lord lang naman ang nakakaalam sa lahat. Tayo puro isip lang, o haka-haka, or kung ano yung nababalitaan natin, chismis, paniniwalaan natin. Dapat hindi ganun, mga kasister. Dahil si Lord lang talaga ang nakakaalam sa lahat. Dapat ang lahat ipagkakatiwala po natin sa Panginoon. Amen. Katulad nito, ang mapapayo ko lang sa iyo, mga kasister, kung may problema kayo sa mga asawa niyo, kausapin niyo siya. Sabihin niyo kung ano bang problema, kung may kasalanan ba ako sa iyo, hindi mo na ba ako mahal. Kasi gano'n lang talaga ang mga pamilya mag-asawa. Talagang dapat mag-usap. Hindi yung diretso sakitan kaagad. Wala kayong mapapala pag ganyan ang mga iniisip nyo, pareho kayong matapang. Wala kayong pagpakumbaba sa isa't isa. So, paano malulutas yung mga problema nyo? Ganyan talaga ang mangyayari pag malayo na tayo sa Panginoon. Iniisip natin ang mga kung ano-anong mga hindi maganda nasa utak natin. Kasi dito talaga sa mundo, wala talagang perfecto. Lagi kong sinasabi yan. Makakaharap talaga tayo ng mga iba't ibang mga hindi maganda sa buhay natin pag malayo tayo sa Panginoon. Amen? Kasi sa buhay natin, nakakalimutan na natin ang Panginoon dahil sa kakaisip ng mga problema. Kaya isang tabi na lang natin yan, mga kasister, at lumapit tayo sa Panginoon. Walang imposible sa ating Panginoon. Dahil siya lang naman talaga ang makapangyarihan sa lahat. Ulit-ulit ko rin sinasabi to dahil talagang ganyan nangyari sa buhay natin. Paulit-ulit po talaga. Kaya sana mapapanood nyo itong video ko about ito sa mga pamilya Kasi ang dami kong nakikita talaga sa social media na napakaraming problema sa mga mag-asawa. Yung iba nangangaliwa na, yung iba naman kung ano-ano ng mga ginagawa, di ba? Nahantong na yung mga asawa nyo sa drugs, di ba po? Kaya wala nang maganda ang naidulot sa buhay ninyo dahil
puro problema talaga ang nangyari sa buhay nyo. Kasi ganyan talaga ang mangyayari pag malayo na tayo sa Panginoon. Hindi na natin iniisip ang ating Panginoon, binabaliwala lang natin. Kaya tayo, punong-puno tayo sa problema. Diba po? Amen? Kaya bitawan na natin ang kakaiisip sa mga problema. Ilapit natin sa Panginoon. Dahil wala naman talagang ibang lulutas sa problema natin ang Panginoon. Di ba po? Walang imposible sa ating Panginoon. Sino bang gumawa sa atin, di ba po? Ang ating Panginoon. Sino ang maglulutas sa mga problema? Ang Panginoon lang. Ang ating Panginoong Diyos, alam na lahat ang mga problema natin. Kaya lang po, nakakalimutan na natin siya. Binabaliwala na natin dahil yun nga, lagi natin hinaharap yung mga nangyayari dito sa mundo o sa mga iba-ibang klaseng mga problema, di ba po? Kasi dito sa mundo talaga walang perfecto. Di ba po? Pero pag ipagkakatiwala lang natin ang lahat sa Panginoon, malulutas lahat ang mga problema mo. Amen? Kaya ang masasabi ko lang sa inyo, magpapasakop na tayo kay Kristo. Sa kailangan, lagi natin basahin ang Biblia. Kasi yan ang buhay na walang hanggan na lagi nating kasama. Amen? Hallelujah. So, dito, sa mundo, talagang madadaanan natin ang lahat ng unos dito sa mundo, kung ano-anong mga problema, mga bagyo, or mga baha, di ba? Marami ring namamatay. So, ang lahat talaga, pagsubok dito sa mundo. So, wag mong hintayin na magkaroon ka ng pagsubok, dahil iba ang pagsubok, ikakamatayan eh. Sa namin ngayong namamatay, iba-iba. Merong bumangga, trahedya, kung ano-ano pa mang dumating dito sa mundo. Diba po? Napakasakit, lalo na pag ang pamilya mo ay namamatay, nawawala. Diba po? Kasi yung mga tao ngayon, inuuna kasi yung kasiyahan. Diba? Enjoy. So, ang Panginoon, lagi lang nakatingin sa atin. Puro enjoy na lang ang hinahanap ko, wala man lang kayong pray. Bisa nga kumakain, hindi kayo na nagdadasal, nagpapasalamat. So, binabaliwala na natin ang Panginoon. Dahil nakatutok tayo lagi sa makasayahan dito sa mundo. Enjoy tayo dito sa mundo. Yun ang gusto natin palagi, di ba po? So, sino mang nagbibigay sa atin ng lahat para maging masaya tayo, di ba po ang Panginoon? Sino bang gumawa ng dagat, ilog, mga bundok, di ba? Diyan tayo sumasaya, di ba? Pag pumunta tayo sa bundok, di ba, ang saya, ang daming tanawin. Sa dagat, naliligo, enjoy tayo, di ba po? Kung saan-saan pa man, di ba po? Sinong gumawa dyan? Ang Panginoon. So, dapat natin siyang pasasalamatan sa lahat. Dahil siya ang Diyos na buhay na hindi nagbabago kailanman. So, ang tao nagbabago, pero ang Panginoon hindi. Mawawalan ka man ng pamilya, o sino mang mawawala, nag-iisa ka na sa buhay, pero ang kasama mo palagi ang Panginoon. Nandyan lang siya, di ba po? Basta tatawagin lang natin ang Panginoon, hindi kanya pababayaan. Siya ang tunay na ama natin. Yung ama natin dito sa lupa, yung ina, mga kapatid, is temporary lang. Pero ang Panginoon, ngayon ang magpakailanman, hindi nagbabago. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Kakantahan na kita ngayon, mga kapatid. Amen. Thank you, Lord. Thank you. Hallelujah. Saglit lang po. Amen. Hallelujah. Kakantahan ko ang Panginoon. Siya ay tapat kailanman. Dahil hindi talaga siya nagbabago. Di ba po? Amen. Hallelujah pa. Kakantahan ko na siya. Dahil masaya talaga ako pag laging kumakanta about ating Panginoon. Dahil siya lang ang buhay ko. Amen. Sa Panginoong Hesus, ako magtitiwala sa biyaya niya at
habang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumbay, naroon siya't dumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan. Para ba ang daigdig sa iyo'y pinapasan? Alalahanin mo sana, minamahal ka niya, ang Panginoo'y tapat kailan paman. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Amen. Thank you, Lord. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan. Para bang ang daigdig sa iyo'y nakapasan? Alalahanin mo sana, minamahal ka niya, ang Panginoo'y tapat kailan paman. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y tapat, di man karapat dapat ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Amen. Kaya ang sinabi ng Panginoon dito sa Jeremias 33 verse 3, na tumawag ka sa akin at sasagutin kita, ipapahayag ko sa iyo ang mga kababalaghang mga bagay na hindi mo nalalaman. Amen. So, yun nga ang sinasabi ko, pag tinawag natin ang Panginoon, pag lagi tayong nag-pray sa Kanya, wala tayong sawa mag-pray, makikita mo na lang kung anong magic ang dumating sa buhay mo, di ba po? Yung mga nawala ng asawa, bigla na lang dumating at lumuhod sa iyo at humingi ng patawad. So ang lahat talaga ipagkatiwala talaga natin ang lahat sa Panginoon. Dahil walang imposible. So kahit pasensya na kayo, kahit pabalik-balik ko na ipagkatiwala ang lahat, walang imposible, totoo na naman talaga yun. Kasi nangyari yan sa buhay ni Sister JS. Di ba po? Ako din, pinabalik-balik ko rin sa sarili ko nga, napakalaki ng kasalanan ko noong araw. Pero sa biyaya natin, Panginoon, napakabuti niya. Hindi talaga niya ako pinababayaan. Hallelujah. So, yun ang promise ng ating Panginoon. Di ba? Lagi siyang may promise sa atin na ang tumawag sa Kanya, hindi talaga niya pababayaan. At nagpatuloy na ng palataya at magpaiwan na buhay na walang hanggan. Amen? Thank you, Lord. At dito lang po mga ka-sisters, sana po maraming nakakapanood sa mga vlog ko is about to sa pamilya. Di ba po? Kasi marami po akong nakikita ngayon na sa social media. Nagpapasalamat din tayo sa social media dahil kung hindi dahil sa social media, hindi din natin alam ang mga pangyayari sa buhay, sa bawat buhay natin. Kasi sa buhay natin dito sa mundo, iba-iba talaga ang nangyayari. Di ba? Merong maayos ang buhay, merong hindi, merong nagugutom, meron din hindi. So, kailangan talaga natin na pananampalataya sa Panginoon para walang gutom. Kasi walang nanampalataya sa Panginoon na nagugutom. Talagang gagawa ang Diyos ng paraan. May gagamitin siyang tao para bigla na lang na may dumating sa iyo at kumatok na magbigay. So, yun ang sinabi ng Panginoon dito sa Jeremias 33 verse 3 na tumawag ka sa akin at sasagutin kita
Ipahayag ko sa iyo ang mga kabalalaghan at mga manghang bagay na hindi mo nalalaman. Amen? So, angay talaga, dapat natin pasasalamatan ang Panginoon dahil siya ang Diyos na buhay na hindi nagbabago. Amen? Salamat sa lahat. Pasensya na po si Mrs. Bisaya talaga kasi nasanay na po ako ng Bisaya. Maraming pong salamat sa lahat. Sana patuloy kayong nanonood sa mga video ko at huwag niyong kalimutan mag-share at mag-subscribe para lagi po ninyong mapapanood yung mga bagong video ko. At pasensya na po na minsan po matagal po ako makapag-upload kasi hindi po basta-basta talaga mag-ano ng video sa iba't ibang lugar. Itong about sa Panginoon, hindi ito pa for content ha. Ito katotohanan po to. Yung iba, talagang content ang iniisip pero ito kasi yung mabuting balita na ating Panginoon, hindi mo pwedeng i-content to. Kumbaga, hindi mo biro-biroin to. Talagang nanggaling sa Bible yung mga sinasabi natin pag about sa ating Panginoon. Kasi yan ang mabuting balita niya na pinapatid sa atin dito sa mundo para maraming maliligtas. Amen? Thank you po sa lahat at sana po wag kayong magsawa na manood sa mga vlog ko at sana lagi kayong magdasal at ipag-pray lang natin lahat ang ating mga pamilya. Walang imposible sa Panginoon. Si Lord lang naman talaga ang gumawa sa atin at siya din ang kukuha. Amen? Thank you Lord sa lahat. Sana po ang Panginoon nga patuloy mo silang gabayan yung mga viewers ko, mga subscriber, kahit hindi pa at sa buong mundo at patuloy mong Panginoon na proteksyonan lalo na sa aming mga pamilya, saan man silang sulok naroroon at sa mga tao na patuloy na nampalataya sa iyo. Thank you Lord, thank you Jesus. God bless po sa lahat. Bye!